Isang serye ng Care for Humanity Project ang inilunsad ng Iglesia ni Cristo para sa may hirap na residente sa iba't ibang dako sa Canada. Unang inabutan ng tulong ay ang mga nasa Ottawa. Narito po ang aming report. Montreal. Ito ang pinakamalaking syudad sa lalawigan ng Quebec sa Canada na may populasyon na higit sa 1.76 na milyong katao ng iba't ibang etnisidad. Sa mga dayuhang naninirahan sa lungsod, pangwalo sa pinakamaraming bilang ay mga Pilipino. Dito sa Cotinage na matatagpuan sa Park Mackenzie King ay makikita ang isang tansong estatwa o busto, isa sa 24 sa buong mundo ng pambansang bayani ng Pilipinas, si Dr. Jose Rizal. Hindi maikakailangan matatag ang presensya ng mga Pilipino sa dakong ito. Dito, maging sa kabuuan ng Canada ay matibay ding nakatatag ang mga lokal ng Iglesia ni Cristo. Kaalinsabay ng pamamahagi ng kanilang pananampalataya, itinataguyod din ng Iglesia ni Cristo ang paglingap sa mga komunidad na nangangailangan. Isa sa pinakamalaking lingap sa mamamayan sa bansang ito ay isinagawa noong 2019, kung saan ang Iglesia ni Cristo ay nagkaloob ng tulong sa libu-libong mga mamamayan sa maraming bahagi ng Canada. At ito'y nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan. Ang ganitong gawain ay umani ng paghanga maging ng mga opisyal ng pamahalaan. Isa sa mga pagkilalang natanggap ng Iglesia ni Cristo ay mula sa Secretary of the Prime Minister na si Greg Fergus na nagpahayag ng isang special proclamation kamakailan lamang kaugnay ng pagdiriwang ng Iglesia ni Cristo sa kanyang ika-108 anibersaryo. About this wonderful occasion, it is also essential that I extend my heartfelt congratulations to Iglesia ni Cristo's executive minister, Brother Eduardo Manalo, for his dynamic leadership to the churches, thousands of congregations worldwide. Dahil sa ang gawaing ito na umani ng pagkilala ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay utos ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Lalo pang pinaigting ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, ang pagtulong sa mga nangangailangan. Dealt with the pandemic over the last 2.5 years. It was very difficult on many families, on many individuals, and we're dealing with an economic crisis. It's affecting the price of our food, it's affecting the price of our gas, it's literally affecting our lives. Dahil sa nakitang pangangailangan, minarapat ng pamamahala sa Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ng Felix Y. Manalo Foundation na magsagawa ng lingap sa mamamayan sa neighborhood na ito sa Cotinage, kasama ang iba pang mga komunidad sa Montreal. In these specific situations, it's just about the giving. And it's something that I know Iglesia ni Cristo truly understands. It's a testament. Dagli ang pangangailangan. Ipinamahagi sa mga dumalo ang care packages na naglalaman ng grocery items at mga gamit pang-araw-araw. Dans ma vie, c'est la première église dans ma vie donc, que je visite, donc je trouve que tous les gens sont vraiment agréables. Bon, je peux dire oui, je voulais rester, participer avec vous, parce que ça fait depuis quelques temps, donc je cherche une église, donc je pense qu'aujourd'hui je trouve mon église. Brother Eduardo V. Manalo instructed the General Auditor of the Church, Brother Glicerio P. Santos IV, to conduct Care for Humanity in the Philippines. Immediately, Brother Glicerio P. Santos IV responded and went from island to island and province to province in the Philippines to express our love and care through the Care for Humanity. The church indeed a global church. Therefore, it was also but right that the church administration to express our love and care for all people through the Care for Humanity project. An amazing organization that gives back to the community, gives back to all those that really need it the most. They don't ask you who you believe in,
They won't ask you where you come from. If you need help, they're here for you. Thank you again. Maraming salamat po sa inyo. Ang aktibidad na ito ay una sa serye ng mga lingap sa mamamayan na isasagawa ngayong buwan ng Agosto dito sa Canada sa mga susunod na dako: Greater Toronto, Southern Ontario, Winnipeg, Manitoba, Edmonton, British Columbia at Calgary. Para sa Mata na Agila, ako po si Emma Tiglao, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Mata ng Agila para malaman ang matatag,